malaki raw na pagkakamali na ang Supreme Court ay magpatuloy dun sa kaso ng co-warranto. Especially because at that time Congress had already been hearing the impeachment. Wala eh. Co-warranto kasi maraming justice doon na na galit kay Sereno. Kasi si Sereno, batang-bata, kung hindi ho siya kino-waranto, abay, mga kaibigan, 30 taon yata mauupo sa sa Supreme Court bilang Chief Justice. Kaya pinagkaisahan nila. Kaya ang pinakabayad naman sa kanila, nagkasunod-sunod sila na anong tawag dito? Ma-appoint na Chief Justice. Bago mag-retire, ina-appoint na Chief Justice of the Supreme Court. Bayad sa kanila yun eh. Pero nakita ninyo si Justice Carpio, Justice Antonio Carpio, bakit hindi niya hinangad, di ba? Di ba dapat siya ang nanguna para ipasibak si Sereno? Di ba? Kasi siya ang most senior eh. Associate Justice eh. Pero bakit hindi niya ginawa? Di ba? Ano tawag doon? Delikadesa. May honor. Di ba? Merong integridad na tao. Hindi matakaw sa pwesto. Katunayan, tuwing magpapalit ng Chief Justice of the Supreme Court, laging isinasama pangalan niya pero ayaw siyang i-appoint, di ba? Kahit siyang most senior. Kaya hindi totoo yung sinasabi ni Digong nyo na dapat daw sundin dun sa Supreme Court yung most seniority. Hindi totoo yun. Kasi ayaw nga nila kay Carpio. Bakit? Hindi pwedeng bumaluktot ng batas eh. Hindi palulusutin eh. Ayaw nila nun. Ang gusto nila, yung dumidila. Doon kayo sa post office. Diba? Gusto pala ninyo ng dumidila eh. Di taga-dila ng selyo kunin ninyo. Diba? Mga doon kayo kumuha sa post office. Ngayon, ang sabi nga dito, hindi na raw dapat yun, nakialam ang Supreme Court sapagkat nung nakialam ang Supreme Court ay doon sa co-warranto, inaksyonan nila yung co-warranto nito si Calida, di ba? Yan din si Tabogo, di ba? Si Utorni. Nanguuto lang yan eh. Ang talent niyan, manguto eh. Hindi naman sa batas eh. Sa totoo lang eh. Mga kaibigan. Yung si Gadon, isipin ninyo, pinabura ng mga maestrado ng Korte Suprema yun, di ba? Ng majority. Bakit? Yun ang pangako eh. Gagawin kayong Supreme Court Justice lahat bago mag-retire. Laki ng makukuha niyan eh. Di ba? Lintik ang sweldo ng Supreme Court Chief Justice, mga kaibigan. Ang laki niyan. Ilang buwan ka lang. Di ba? Ilang buwan lang. Ito nga, matagal to eh. Si Peralta. Ito nakaupo ngayon. Pero ang sabi, by March, magre-resign na kahit meron pa siyang 1 taon. Ang hindi natin alam, yun dahilan. Ang sabi, saka na raw sasabihin ang dahilan. Pero duda ka na, mga kaibigan. Mukhang may mangyayari, mukhang merong, na naman ito, malaking sabuatan ito
Pero, kaya natin ito sinasabi para wag na kayong magulat. Hindi ba? Kung ano man ang kahihinatnan nitong kaso na ito ni Marvic Leonen. Kasong walang kaso, mga kaibigan. Tignan na lang natin, abangan na lang natin. Kasi baka magulat na naman kayo eh. Hindi, at least alam nyo na ang pwedeng gawin. Pwede silang mag-exercise ng baluktot. Ang iimbok lang nila, yun, yung sinasabi, na karapatan, kapangyarihan ng Kamara na sagawa ng hearing sa impeachment o dinggin ang impeachment. Paano mo nga didinggin? Didinggin mo kung may substance yan. Asan ang substance niyan? Di ba? Ang liwa-liwanag eh. Doon sa mga desisyon ng Korte Suprema, batas yun eh. Kung sabihin, kahit Congress kayo, batas pa rin yun. Alin? Yung bawat desisyon ng Korte Suprema, nagiging batas yun. Mga kaibigan, na pagtutularan. Batas na yan. Yan ang klase ng batas, na hindi dumaan sa legislation. Ang Supreme Court, nakakagawa ng batas yan. Sa pamamagitan ng kanilang desisyon. Dahil ang kanilang desisyon ay nagiging batas. Kapareho rin yan sa Congress. Kaya lang, yung mga batas na yan ay dumadaan pa sa legislation. Di ba? May proseso. Pero, ang Supreme Court, may mga nagagawang batas yan sa pamamagitan ng kanilang desisyon. Bawat desisyon nila, batas yun. Sabi nga any decision of the Supreme Court becomes a law of the land. Mga kaibigan. Ano pa sabi dito ni si Rodriguez? It was a violation of the Constitution. Ito yung tungkol ito kay ano eh. Ano ba sabi? Quo warranto is special legal action requiring a person to show by what warrant he occupies a public office or franchise, and Sereno was removed because she was found to have failed to file her statement of assets, liabilities, and net worth when she was a law professor at the University of the Philippines. Sabi ni Rodriguez, it was a violation of the Constitution. It's very clear, impeachable officials can only be removed by impeachment, and there's no statement that that the quo warranto can be used against an impeachable officer. So that should not be. Mukhang kinu-question niya. Labag sa batas yung pagkakatanggal kay Justice Sereno. If another quo warranto proceeding is allowed against Leonen, Rodriguez said, Congress would abdicate from its duties as enshrined in the Constitution. So let the Congress do its part to be able to comply. Kasi gusto nila rito, sila gagamit ng opportunity, di ba? Kanya-kanya yan eh. Na gamitan ng oportunidad para masabing may ginagawa sila. Ano ba mapapala ng taong bayan dyan? Sige nga. Wala naman eh. Kasi wala kayong basihan. Ano mapapala? Aaksayain nyo ang panahon ninyo na ginagastusan ng taong bayan. Pati pera ng taong bayan, maaaksaya dyan.
Unang-una, maliwanag na po ang nilatag na mga basihan ni Justice Antonio Carpio para sabihin natin, kasi batas na yung mga pinagbasihan niya eh. Mga desisyon, jurisprudence kung tawagin. Yun yung mga binanggit niyang batas na nadesisyonan ng Korte Suprema. So, nadesisyonan, batas. Hindi mo ba? Ano yun? Yung tatlo, pinaliwanag niya. Yung tatlong issue. Hindi mo ba? Mga kaibigan, na sinabi ni Justice Antonio Carpio. Meron pang dalawa eh. Bukod sa salin. Yun daw hindi nadidesisyon ng kaso na 37. Pinaliwanag niya, sabi niya, 5 kami yata sa Korte Suprema ang zero backlog hanggang sa mag-retire siya. Zero backlog. Ibig sabihin, walang nabimbing kaso. Pagkatapos, sinabi niya rin ang ratio ng nadidesisyon ng kaso dito kumpara sa Amerika. Dito pala, merong 66 na kaso. Bawat isang justice ang nadidesisyonan ng bawat isang justice na kaso sa loob ng 1 taon. Mga kaibigan, mahigit 6 na po. Ngayon, ikinumpara niya to. Sabi niya, sa Amerika, napakababa. 9 lang yata sa Amerika. Sa loob ng 1 taon, 9 na kaso lang ang nadidesisyonan. Ngayon, sabi niya, kapag lumagpas pa dyan sa 66 na kaso, ang kailangang desisyonan ng mga maestrado para masunod yung provision sa konstitusyon na kinakailangan within 24 months ay makadesisyon madesisyonan ng isang kaso. Ibig sabihin 24 months, di 2 taon yun, di ba? Kung 24 months nakalagay sa konstitusyon daw. Ang sabi ni Justice Carpio, hindi naman mandatory yun eh. Di ba? Kasi pag lumagpas sa 6 na kaso ang didesisyonan ng bawat maestrado, masisira na ang desisyon. Masisira ang quality ng desisyon. Ibig sabihin, maaapektuhan ang katarungan sapagkat ang Korte Suprema ay ang last recourse ng isang tao para sa hustisya. Mga kaibigan, yun ang ibig sabihin nun. Isipin mo nga naman, paano mo masusunod yung 24 months kung ang mga kaso na nasa iyo, bukod sa research, i-research mo, kailangan mo pang basahin ang desisyon ng ibang maestrado. Halimbawa, ikaw ang ponente, merong dissenting opinion babasahin mo rin yun. Di ba? At saka yung mga katulad na kasong hawak mo. At yung ibang justice, babasahin din yung hawak mong kaso. Ganun yun Hindi ko mo ikaw ang ponente, tapos na pag dinesisyonan mo. Hindi. Babasahin nila yung para sila ay sumang-ayon o kumontra. Botohan. Mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito
isipin ninyo, 28 ang deputy speakers sa House of Representatives, mga kaibigan. At ano ho ito? Dinipensa raw ang desisyon. Kahapon ni Speaker Velasco na magtalaga ng mas maraming deputy speakers at palitan yung 22 appointed ng kanyang pinalitan na si Alan Caldero Cayetano. We have Imperial Manila always. And so therefore, Speaker Lord deems it necessary to make sure mga buhong. Ba't di nyo pa ginawang 300 ang deputy speaker? Sipin mo ang kwarta ng taong bayan, no? Pag sinabi mo deputy speaker ka, yun ang ayaw nila sabihin dito eh. Ang laki ng budget mo. Opisina pa lang yun, ha? Doon pa lang sa titulo na yun. Gaano nakalaki ang budget mo. Kasi bawat committee, iba-budget niya. Baka kala nyo, ang sweldo ng congressman eh. O congressman ka, buwan-buwan, may sweldo kang congressman. Hindi, di ba? Binulgar nga ni Miriam yan eh. Pati senador eh. Kaya yung may mga district office pa yan. Lahat ng staff niyan, kasama sa babayaran ng taong bayan yun. Pasweldo, may kickback pa yung congressman doon. Di ba? Kung di niya gustong ubusin yung budget para sa staff niya, bubulsa niya yung pera, kukuha lang ng ilang tao yan. Di ba? Pati driver niyan, ipe-payroll niyan. Pati aso kung pwede, ipe-payroll niyan. Tapos may mga committees, di ba? Pag naging committee chairman ka, iba-budget mo. Iba pa yun. Sipin mo yan. Deputy Speaker, iba pa yun. Mga kaibigan, nagmalaki pa itong mga walang yang ito eh. Puro kwan yan eh. Puro dilihensya lahat yan eh, mga kaibigan. Saka nakakita ng inimbento lang kasi ni Alan Peter Cayetano yan eh. Yung mga deputy, sangkatutak na deputy speaker, dati isa lang yan eh. Mga kaibigan eh. Bakit? Ganyan talaga pagka gumagawa ka ng masama ang nakaupo sa gobyerno. Kailangan mong makipagkamutan ng likod, di ba? Doon sa mga handang magpatuta, di ba? Handang dumila sa tumbong. Yan ang totoo niyan, mga kaibigan. Ito, basahin natin sandali ito. Itong, itong sinasabi hong sa study, ito yung binanggit natin kanina. Mayors traded drug killings for political support. Ayon sa says US study. Sipin ninyo yan. Yan pala mga mayor, nakipagsabwatan yan, yung mga, lalo na yung mga outsider mayor, mga kaibigan, para kapalit ng makakuha ng suporta sa nakaupong administrasyon. Ayon ito sa ginawang study, mga kaibigan. Ito na, makikita ninyo, binubulgar na lahat eh. Masusing pag-aaral ang ginawa rito. Huwag niyo sabihin walang basihan nito. Alam ba ninyo kung ano ang pinagbasihan dito? Report ng Philippine National Police. Ibinase ang findings dito sa records mismo ng Philippine National Police. Yung criminal na mga pangyayari dito, crime dito po sa bansa natin.
It seems President Rodrigo Duterte's brutal war on drugs not only incited, hindi lamang daw ito humakot ng libu-libong extrajudicial killing, but also serve as political leverage. Oh, mga kaibigan, for outsider mayors seeking to carry favor with his administration. Oh, yung mga outsider mayors, ibig sabihin nung una hindi namang kapartido. An upcoming US study reveals that independent and minority mayors, outsiders like Duterte was when he was mayor of Davao, implemented the drug war more aggressively than those from established political parties to win electoral support. Yan pala nangyari dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Mas naging agresibo ang drug war doon sa mga nasasakupan ng yung mga outsiders, yung mga outsiders. The study, Deadly Populism, How Local Political Outsiders Drive Duterte's War on Drugs in the Philippines, shows that outsider-led municipalities recorded 40% more anti-drug police anti-drug police incidents and 60% more police-related killings than their insider counterparts in a costly bid to signal their loyalty to the administration. Yun yung madalas natin sinasabi, di ba? Yung hindi naman kasama pero para mapadikit sila, ganun, lalo na kung yung nakadikit na. Yung gustong dumikit para makakuha ng pabor, magpapakita ng katapatan. Di ba? Kaya talo pa yung mga nagpakahirap eh. Ganun lagi sa politika eh. Papasok at papasok yung mga balimbing. Di ba? Yung mga balimbing ang magpapakita. Pero nakita ninyo, mas naging malupit ang agresibo ang kampanya ng droga doon sa mga outsider. Kasi ginamit nila yon, pinapapatay yung mga constituent nila, yun ang ibig sabihin dito, mga kaibigan, para makita nilang cooperative sila, nagsisip-sip sila, at handa silang dumila sa tumbong para paboran sila. Di ba? Kung sila may drugs, di ganun din, di ba? Sila may drugs, magpapapatay sila ng tao ng mga mamamayan nila sa kanilang municipality. Kasi para hindi sila galawin, di ba? Para hindi sila isama sa kampanya laban sa droga. Yun ang nangyari pala rito. Mahaba ho ito mga kaibigan sabi ho dito, to prove this, para patunayan ito, political scientists Nico Rabanilla, Renard Sexton, and Dotan Haim poured over 1 million police records. Ayan. Ito, kinuha nila yung million police records. Libro kasi ito Lalabas itong itong study na ito next year, mga kaibigan. Isipin ninyo, nag-gather sila ng million police records. Isipin mo, million yung records. And news reports through Bantay Krimen of the Philippine National Police. Record ng Philippine National Police ang pinagbasihan. And the Armed Conflict Location and Event Data Project databases, as well as public
procurement and 2016 to 2019 election data. Pati eleksyon, pinag-aralan nila yung koneksyon nitong human rights violation dito sa Pilipinas. Rebanilla, Sexton, and Haim are all assistant professors in the University of California. Ito yung mga gumawa. Mga professor pala ito. San Diego School of Global Policy and Strategy, Emory University and Florida State University, respectively. 3 universidad, 3 rin sila. Kinonsolidate nila ang pag-aaral. Their findings showed higher drug-related crimes in outsider-led municipalities and that outsider incumbent mayors, most of whom had shifted to the president's PDP Laban Party by 2019. Nagsilipatan. Itong mga matataasang ang drug related crimes sa kanilang lugar, lumipat sa PDP Laban. Mga kaibigan, by 2019, noong 2019, performed better in the midterm elections by 5 percentage points than establishment incumbent mayors. Lumamang pa sila sa eleksyon kumpara dun sa mga establisadong kakampi ni Duterte. It was a reversal of electoral trends in previous midterms where outsiders performed less than insider incumbents. By falling in step with Mr. Duterte's signature policy, the outsiders were able to gain electoral support from his network, concluded the researchers who spoke with the Inquirer on Monday. Ayan po, mga kaibigan. Napakahaba ho nitong, pero isinasuggest ko sa inyo, basahin ninyo. Magbasa-basa kayo ng mga totoong balita. At ito, hindi lang basta balita ito. Ito'y sinaliksik ito. Pinaghirapan po ito. Mga propesor ang sumulat nito ng 3 magkakahiwa-hiwalay na universidad sa Estados Unidos. Ganyan ang pagbasa ng balita para matuto tayo, mga kaibigan. Hindi katulad bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit
Kapit ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na